Tampok sa pambungad na eksena ang isang salamangkero, si Eclipso, na palabas na sa teatro pagkatapos ng kanyang pagtatanghal. Sa sandaling nakalabas siya, tinambangan siya ng napakalakas na individual, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay bago siya dinala sa lihim na hideout. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Eclipso na nakatali sa stretcher, at ang katawan niya ay konektado sa modernong kagamitan. Napansin din niya ang isa pang superhero na si Bracero na nakahiga sa kalapit na stretcher. Ang katawan ni Bracero ay halos maging kalansay, dahil ang kanyang dugo at nag-aapoy na kapangyarihan ay tila nauubos na dahil sa isang uri ng eksperimento. Dahil dito, nataranta si Eclipso at sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa ating pangunahing tauhan, si Moro, isang pulis na makikitang ginagawa ang pang-araw-araw na gawain sa kanyang apartment. Habang pinapakain ang alagang pusa, nakatanggap siya ng tawag mula sa trabaho, na nagtalaga sa kanya na mag-imbestiga sa isang kaso. Kasunod nito, naghanda siya at pumunta sa pinangyarihan kung saan nakatagpo niya ang isa pang opisyal na tagapagsiyasat, si Cecil Schultzman. Ipinaalam sa kanya ni Cecil ang tungkol sa insidente, ilang superhuman na kabataan ang sumunog sa nightclub matapos silang tanggihan na papasukin. Pagkatapos ay inutusan ni Moro ang ibang mga opisyal na ipatawag ang forensic team, ngunit nalaman niya na nagsagawa na sila ng kinakailangang inspeksyon at nakaalis na. Ibig sabihin, huli na naman siya sa trabaho. Nang maglaon sa istasyon ng pulisya, tinawag ng superintendent si Moro at pinagalitan siya para sa pagiging kampante sa buhay. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Cecil bilang kanyang bagong partner na makakasama niya sa trabaho. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman natin na si Moro ay dating nagtatrabaho bilang pinuno ng Pac Royal, isang superhero team na binubuo ni Giga Man, Calista, at Henry. Gayunpaman, huminto siya sa pagtatrabaho kasama nila pagkatapos ng kalunos-lunos na pagkamatay ni Giga Man, at tuluyang nakalas ang koponan. Simula noon, nagsimulang magtrabaho si Moro bilang special officer upang hulihin ang mga superhuman. Sa nakalipas na ilang taon, ang bilang ng krimen ay bumaba sa halos zero at naisip ng lahat na ang mga superhuman ay umalis na sa lungsod. Ngunit ngayon, tumataas na naman ang bilang ng kaso, kaya gusto ng superintendent na magtulungan sina Moro at Cecil. Nang maglaon sa araw na iyon, nakatanggap sina Moro at Cecil ng balita tungkol sa isa pang kaparehong insidente. Kasama ang pangkat ng pulisya, agad silang sumugod sa pinangyarihan, kung saan nalaman nila na nanggugulo sa paaralan ang isang teenager gamit ang apoy na kapangyarihan. Naramdaman ang pagkaapurahan ng sitwasyon, inutusan ni Cecil ang koponan na ihanda ang kanilang mga armas para umaksyon, ngunit pinili ni Moro ang mas mapayapang paraan. Pagkatapos ay dinisarmahan niya ang kanyang sarili at dahan-dahang lumapit sa teenager habang kinukumbinsi siya na hindi sila kaaway. Nagawa niyang kumbinsihin ang teenager sa kanyang mga salita at dinala siya sa kustodiya. Nakumpiska din ng mga opisyal ang ilang serum tubes na nagbigay sa kanya ng gayong kapangyarihan. Bago umalis sa pinangyarihan, napansin ni Moro ang natatakot na anak ni Giga Man, si Lily, na tila may superpower din. Gayunpaman, iniuwi siya ng kanyang ina bago niya ito makausap. Sa kabilang banda, ang teenager na lalaki na nagngangalang Ismael ay makikitang palihim na nagbebenta ng mga serum tubes sa mga kabataan. Sa paglanghap sa mga serum na ito, ang mga kabataan ay nakakakuha ng superpower na ginagamit nila para sa kasiyahan. Bumalik kay Moro, binisita niya si Henry, na may superpower na maglaho at mag-teleport sa isang kisap mata. Dahil may sakit siya, dinadalhan siya ni Moro ng pagkain araw-araw. Sinabi ni Moro ang tungkol sa mga nangyayaring insidente sa lungsod at nagtanong kung maaari niyang tukuyin ang pinagmulan nito. Si Henry, na lihim na pinag-aaralan ang mga bagay na ito, ay nagsabi sa kanya tungkol sa pagkawala ni Bracero. Sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang Rudy ang nakipagkita kay Nadja, ang mastermind sa pag-eeksperimento sa mga superpower at naghahanda ng serum. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol kay Lily at ang superpower nito, at bilang tugon, inutusan siya ni Nadja na mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya. Sumunod naman si Rudy at agad na sinimulan ang pagsubaybay kay Lily. Bumalik sa istasyon ng pulisya, nakatanggap si Moro ng tawag mula kay Henry, na nagbigay sa kanya ng karagdagang impormasyon tungkol kay Bracero. Ipinaliwanag niya na matapos makalaya mula sa bilangguan, nagsimulang magtrabaho si Bracero sa isang restaurant sa Paris.
Sumali rin siya sa volleyball club na pinamamahalaan ni Calista. Ang eksena ay lumipat kay Calista na makikitang tinuturuan ang kanyang mga mag-aaral tungkol sa laro. Sa sandaling ito, napansin niyang kakaiba ang kilos ng isa sa kanyang mga estudyante. Tinitigan niya ito saglit at nagkaroon siya ng vision na binubugbog siya. Dahil dito, nilapitan niya ang estudyante at binalaan itong lumayo sa anumang ilegal na gawaing kinasasangkutan niya. Dito, nalaman natin na may superpower si Calista para makita ang hinaharap sa ilang antas. Hindi nagtagal, binisita siya ni Moro na nagsabi sa kanya tungkol sa patuloy na suliranin. Ipinaliwanag niya na dapat nilang hulihin ang utak sa likod ng lahat ng ito, kung hindi, sisirain ng mga kabataan ang buong lungsod. Pagkatapos ay humingi si Moro ng tulong sa kanya, ngunit walang pakundangan niyang tinanggihan siya. Di nagtagal, nakatanggap sina Moro at Cecil ng tawag mula sa medical lab, kung saan sinusuri ng forensic expert ang isang katawan. Pagdating doon, napansin ni Moro ang tato at kinilala ang namatay na lalaki bilang si Bracero. Napagtanto niya na may umubos sa bawat patak ng kanyang dugo at ngayon ay ginagamit ito ng taong iyon para ihanda ang super serum. Upang matunton ang mastermind, sinimulan ni Moro at Cecil na mag-imbestiga ng higit pang mga detalye tungkol sa mga taong bumibili at nagbebenta ng mga serum na ito. Para dito, pumunta sila sa ospital upang tanungin ang teenager na nagngangalang Amin, na sangkot sa naunang insidente ng sunog sa nightclub. Sa una, nag-aatubili ang teenager na magbunyag ng anumang impormasyon, ngunit nang takutin siya ni Cecil, isiniwalat niya na si Ismael ang nagbenta sa kanya ng serum. Nang malaman na hinahanap ng mga pulis si Ismael, agad na inutusan ni Nadia ang lahat ng mga tauhan niya na hanapin siya, dahil marami siyang hawak na super serum. Ngunit bago nila ito magawa, nahanap ni Moro at Cecil si Ismael sa apartment nito at sinimulang habulin siya sa gusali. Sa isang punto, nagtago si Ismael sa grocery store, ngunit matalinong naaresto siya ng mga opisyal. Pagkatapos ay dinala nila siya sa istasyon ng pulisya kung saan sinubukan nilang kumuha ng impormasyon mula sa kanya, ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa parehong gabi, si Moro at Cecil ay nagtatrabaho pa rin sa istasyon ng pulisya. Habang papunta si Moro sa malapit na restaurant para bumili ng pagkain, nakatanggap siya ng tawag mula kay Henry. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa pagkawala ng isa pang superhero, si Eclipso, na nagtataglay ng superpower upang gawing bulag ang mga tao. Kasabay nito, sinalakay ng mga alapores ni Nadia ang istasyon ng pulisya upang iligtas si Ismael. Nang marinig ang kaguluhan, nagmamadaling bumalik si Moro sa istasyon at natuklasan na binulag ng mga salarin ang lahat ng inspector. Napagtanto niya na nakuha rin nila ang dugo ni Eclipso. Maingat na umakyat si Moro para pigilan ang mga salarin, ngunit natuklasan niya na nabulag din nila si Cecil. Itinulak nila si Cecil sa itaas na palapag at tumakas kasama si Ismael. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak sa baba, tumakbo si Moro patungo sa kanya at hinawakan siya. Bilang resulta, lumutang si Cecil sa hangin sa halip na tumama sa sahig. Ito ay nakakagulat na nagpapakita na si Moro ay isa ring superhero, na maaaring manipulahin ang gravity at palutangin ang mga bagay. Lumalabas na natuklasan niya ang kanyang superpower noong nagtatrabaho siya sa Pac Royal. Samantala, dinala si Ismael kay Nadia, na agad na nag-utos sa mga tauhan niya na patayin siya. Sa desperadong pagnanais na iligtas ang kanyang sarili, isiniwalat ni Ismael na nasaksihan niya ang isa pang superhero, si Moro, ngunit pinatay pa rin siya ng gang. Kasunod nito, inutusan ni Nadia ang mga tauhan na dukutin si Moro at dalhin siya rito. Nang maglaon, dumating ang isa sa mga alapores ni Nadia sa paaralan ni Calista at hinikayat ang mga estudyante na lumanghaf ng bagong serum. Ang ilan sa kanila ay sumunod, ngunit sa sandaling ginawa nila ito, sila ay namatay. Pagkatapos ay tinawagan ng alapores si Nadia at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa resulta sa pagsubok ng bagong serum. Sa kabilang banda, umiiyak ang ina ni Lily sa istasyon ng pulisya at sinabi kay Moro na nawawala ang kanyang anak. Lumalabas na dinukot ni Nadia si Lily at gusto niyang gumawa ng super serum sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo nito. Nang marinig ito, agad na pumunta si Moro sa apartment ni Lily sa pag-asang makahanap ng mga palatandaan. Doon, nakatagpo niya si Calista, na nagsabi sa kanya tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga estudyante pagkatapos malanghaf ang serum. Ngayon na sa wakas ay alam na niya ang kalubhaan ng sitwasyon, pumayag siyang tulungan siya.
Gayunpaman, ayaw na ni Moro ang kanyang tulong at sinabihan siyang umalis. Pagkaalis niya, sinimulan ni Moro na halungkatin ang bahay at kalaunan ay nakakita siya ng isang pirasong papel sa basurahan na naglalaman ng numero ng telepono. Sinubukan ni Moro na maghanap ng higit pang impormasyon ngunit bigla siyang inatake ng mga alapores ni Nadia. Tinurukan nila siya ng gamot na pampakalma at nawalan ng malay. Sa labas, napansin ni Caliste si Cecile na patungo sa apartment. Nakatitig siya sa kanya at nakita niyang pinapatay siya ng mga tauhan ni Nadia. Upang maiwasan ang trahedya, tumakbo siya patungo kay Cecile at pinagtago siya sa kotse. Maya-maya, nakita nila ang mga alapores na binubuhat ang walang malay na si Moro sa kanilang sasakyan. Nagpa siya si Cecile na umaksyon, ngunit si Caliste, na nakita ang hinaharap, ay nagmungkahi na maghintay sila para sa tamang sandali. Samantala, hinawakan ng kamay ni Moro ang van at sa kabila ng walang malay na estado, pinigilan ng kanyang kapangyarihan ang sasakyan mula sa paggalaw. Dahil dito ay natakot ang mga miyembro ng gang kaya pinaputukan nila ng 3 bala ang kanyang dibdib at itinapon siya sa labas ng sasakyan bago tumakas. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ni Moro ay naging sanhi upang automatikong lumabas ang mga bala sa kanyang katawan. Sa sumunod na eksena, dinala siya ng mga babae sa lugar ni Henry kung saan ginamot nila ang kanyang mga sugat bago siya pinagpahinga. Nang maglaon habang nag-uusap, nagtanong si Cecile tungkol sa tunay na pagkatao ni Moro. Bilang tugon, isiniwalat ni Caliste at Henry na nakilala nila siya sa isa sa kanilang mga misyon. Ang kanilang pinuno, si Gigaman ay labis na humanga sa kapangyarihan ni Moro kaya ginawa niya siyang mahalagang bahagi ng kanilang grupo. Silang 4 ay nagsagawa ng ilang mga misyon ng magkasama at nakamit ang maraming tagumpay. Ngunit isang araw, nabigo si Moro na gamitin ng maayos ang kanyang kapangyarihan, na nagresulta sa pagkamatay ni Gigaman. Mula noon, sumuko na siya sa kanyang kapangyarihan at piniling mamuhay ng bagong normal na buhay. Pagkatapos ng mga paghahayag na ito, ibinigay ni Cecile ang numero na nakita niya sa bulsa ni Moro. Sinuri ito ni Henry sa kanyang computer at nalaman na pagmamay-ari ito ni Elizabeth, isang psychologist na dalubhasa sa mga kakayahan ng superhuman. Napag-alaman na lihim niyang inilalantad kay Nadia ang tungkol sa mga kliyente niya para magamit niya ang kanilang dugo sa paggawa ng mga super serum. Kasunod nito, bumisita si Henry sa klinik ni Elizabeth, nagkukunwaring may sakit, at palihim na nagtanim ng mikropono sa kanyang cabin. Pagkatapos ay sinimulan niyang makinig sa kanyang mga pakikipag-usap, habang si Caliste ay pisikal na sumusubaybay sa kanya. Sa gitna nito, nalaman nila na si Nadia mismo ay isang superhuman, na may espesyal na kakayahang maghipnotismo ng mga tao. Ang mga magulang niya ay nag-aalala at patuloy na pinagbabawalan siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang baliw na si Nadia ay nagalit at pinatay sila sa halip. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan siya kay Elizabeth at pinilit itong magtrabaho para sa kanya. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa ilang araw na nakalipas, kung saan sinundan ni Caliste si Elizabeth sa hideout ni Nadia. Sa wakas ay natuklasan ang lokasyon. Agad niyang ipinadala ang impormasyong ito kina Henry at Cecile, at agad na naunawaan ng 3 ang kanilang susunod na hakbang. Sa sandaling ito, nalaman ni Caliste na alam na rin ng departamento ng pulisya ang tungkol sa kinaroroonan ni Nadia at ang superintendent ay nagpaplano na magpadala ng mabigat na puwersa ng pulisya. Ipinagpalagay niya na magkakaroon ng pagdanak ng dugo kung mauunang makarating kay Nadia ang mga pulis. Bilang resulta, nagpa siya ang 3 na pumunta sa lugar ni Nadia bago sila at iligtas si Lily. Ngunit sa oras na ito, nakagawa na si Nadia ng ilang serum gamit ang dugo ni Lily na naglalaman ng kuryente. Sa sumunod na eksena, pinasok ni Henry, Caliste, at Cecile ang hideout at nagsimulang labanan ang mga alapores ni Nadia, na ngayon ay nagtataglay ng bagong electric power. Sa gitna ng matinding labanang ito, sinubukan ni Nadia na tumakas kasama si Lily, ngunit biglang dumating si Moro at pinigilan siya. Habang naglalaban sila, inilayo ni Cecile si Lily sa lugar. Nang makita ito, nilanghap ni Nadia ang ilang serum at hinabol ang mga ito. Sa puntong ito, napagtanto ni Moro na ang labis na dosis ng serum ay magreresulta ng pagsabog. Dahil dito, agad niyang inatake si Nadia mula sa likuran at lumipad sa ere. Gaya ng inaasahan niya, hindi makontrol ni Nadia ang sobrang kapangyarihan, dahilan para sumabog siya. Nang masaksihan ito ng iba pang miyembro ng koponan, nag-alala sila na namatay din si Moro sa pagsabog.
Ngunit sa kanilang kagalakan, bigla siyang bumalik na may kaunting pinsala lamang. Nang maayos na ang kaguluhan, ibinalita sa lahat ng channel ng balita ang tungkol sa bagong superhero at pinangalanan siyang Titan. Bilang resulta, ipinagpatuloy ng Royal Pack ang tungkulin nito na pangalagaan ang lungsod mula sa mga superhuman na may masamang intensyon. Binigyan ni Cecile si Moro ng superhero mask, na naghikayat sa kanya na buong pagmamalaking yakapin ang kanyang tungkulin bilang isang pinuno. Ang pelikula ay nagtapos sa kanilang dalawa na nagbahagi ng matamis na halik, na nagpapahiwatig sa simula ng kanilang romantikong relasyon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.